Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, lagot na Marbel na mutla, di nakaligtas sa buwelta ni Duterte. Pastor Kibuloy, sumusobra na kayo. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po kay Banat ng Bayan. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po muli nating ipagpatuloy yung ating pagbibigay ng reaksyon dito sa video ito. Eto mga kababayan, sa thumbnail po natin makikita nyo po na no to drug test po yung nakalagay doon. Kasi po mga kababayan, itong mga ilang tao, ilang mga congressman, ilang lawmakers, ay tinutulan agad at sinasabing unconstitutional itong ipinapasa, itong finaled, ni Congressman Paulo Duterte, yung mandatory drug testing sa lahat ng kumakandidato at mga opisyal ng gobyerno, mga kababayan. Ito po, pakita ko po sa inyo unconstitutional. Ito po yung news coming from Manila Times, mga kababayan. Basahin ko po para sa inyo. Representative Paulo's random drug testing for government officials proposal unconstitutional ayon po sa lawmakers. O sila sino po ba itong lawmakers na ito? Ito mga kababayan, Davao Oriental Representative Chino Almario, pwersa ng bayaning atleta Representative Margarita Ignacia Nograles. Ito talaga yung mga Takig Representative Pami Zamora, at One Rider Party List Ramon Rodrigo Gutierrez, member of the House Young Gun Club, Gun Block, Club tuloy. Hirap, ang liliit ng said that the bill filed by Davao City Representative Paulo Duterte that mandates random drug testing to all government officials, kasi marami sila including the president, should be studied carefully in light of the Supreme Court decision that mandatory drug test for all candidates is unconstitutional. Yan daw mga kababayan, yung desisyon ng korte sa mandatory drug test for all candidates is unconstitutional. Yan po ang sabi nitong mga inayutak na ito. Pag government official, di ba, nagtatrabaho rin po kayo, di ba? Ang amo nyo po ay ang sambayan ng Pilipino, di ba? For example na lang po natin mga kababayan, para hindi po tayo masyadong lumalim kasi baka dumugo yung ilong natin dito sa diba? Pasimplihin lang po natin. For example, ako, naghahanap po ako ng trabaho. Before pa nga ako makapag-apply, hinahanapan na ako ng mga ganitong requirements. Drug testing, ano-ano pa man. Kasi importante po yan na ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Di ba? Ngayon, ang tanong natin, ang presidente ba, ang mga congressman ba, ang mga senador at itong mga unelected official ng ating gobyerno, hindi po ba sila nagtatrabaho? Sino po bang amo nila? O tayo, di ba? Tayong mga Pilipino, tayong lahat. Ngayon, ang sinasabi natin, magpa-drug test po kayo para sigurado tayo na yung mga uupo, ay mga nasa tamang pag-iisip. So yan mga kababayan, di ba? Napaka-unfair lang po kasi dapat nga paigtingin pa yung dito, drug testing kaysa sa mga private company. Di ba? Kung tayo po ang mag-apply, talagang requirements po ito na drug test. Kahit nga sa mag-apply ka lang ng scholarship, 'di ba, sa mga schools. Kailangan mo na pong magpa-drug test. Bakit sinasabi pong unconstitutional, mga kababayan? 'Di ba? Dahil ba kayo ay hindi naman kayo mga Panginoon na masyado kayong malilinis, 'di ba?
O kaya nga, ano sa palagay yung mga kababayan, itong sinasabi ng ating mga ilang lawmakers, di umano ha? Tandaan nyo po yung mga pangalan nila para at least ha, malaman po natin. Baka sakaling makalusot to, sila ang uunahin natin, di ba? Ako po. Oh, eto pa, mga kababayan, maiinit ang ulo ninyo dito. Ha? Si Finance Secretary Recto, just in lang po, mga kababayan, 30 minutes ago. Si Secretary Recto ng Department of Finance, no? Umamin na wala pang napipiling paglalagakan ng investment ang Maharlika Investment Group mula nang namaisa batas ito noong nakaraang taon. Naku po. Anong ibig sabihin nito mga kababayan? Wala pa pala silang plano. Baka matulad ito sa 5,500 flood control projects na walang master plan. Talagang ganun na nga mga karibin natin. Kasi isipin mo, wala pa silang paglalagakan. Isang taon na po. Saan napunta na ang perang yan? Ha? Di ba? Pera po yan ng taong bayan eh. Kaya dapat lang po na itanong natin kung nasaan na ang perang yan. Isang taon na, hindi pa pala nakakapag-start yan. Walang napipiling paglalagakan, di ba? Ibig sabihin, wala pa sila talagang plano kung saan yan ilalagay, di ba? Maharlika investment scam na po ito. Ano sa palagay nyo mga kababayan? Nako talaga, anong masasabi nyo dyan, ha? Pero palakpakan po natin si sa Recto. Matapang po siya, umaamin na sa kanilang mga ginagawang kalokohan. Eto mga kababayan, hulihin na po natin yung video nyo kasi napaka-importante po nun. Eto, si Speaker Romualdez. Nako, ito term extension naman. Ang kinabibisihan ni Speaker Romualdez, no? Lawmakers wants to extend 6 years of term of barangay and sangguniang kabataan. Speaker Martin Romualdez said noong Tuesday, kahapon po yan. So ano po ang implication nito? Kung ikaw po ang makakabasa nito at ikaw ay talagang kilala mo si Speaker Romualdez, ano po ang magiging nito sa'yo? Impact kumbaga. Para sa akin mga kababayan, masasabi ko lang dyan, ito po ay maagang pakonsuelo. Dahil hindi siya tumataas sa ratings eh. Di ba? Malay natin, pag naipasa itong batas na ito, di ba? Bumulusok agad yung pangalan ni Speaker Romualdez at maging number 1 sa mga presidential. Diba? Kasi matutuwa. Sino bang barangay captain ang hindi matutuwa nito? I-extend po sila ng 6 years. Sino bang hindi iski chairman ang matutuwa dito? I-extend po yung term nila. O baka lahat ng mga masosorbe mo dyan, hindi pa tinatanong yung kung anong yung, di ba? Dapat itanong nila, Romualdez na agad yung sagot eh. Pag ganito ang ipinasa mo itong batas na ito. At saka mga kababayan, sinisimulan na po nila yung term extension, no? Sa barangay pa nga lang, di ba? Pero anong malay natin maging national, no? Lahat na ma-extend. Dahil syempre matutuwa dito yung mga tao, mga barangay, di ba? Barangay lang. Paano yung iba? Di ba? Gaya nga po yung sabi ko kanina mga kabayan, this is the start, no? Sinasabi nilang term extension. Siyempre, uunahin po nila dito sa pinakamababa, papunta sa pinakataas hanggang sa pinakamataas, mga kababayan, no? Anong masasabi nyo dyan, mga kababayan? Anong opinion nyo? Anong masasabi nyo dito sa isinusulong ni Speaker Martin Romualdez? Yan, na 6 year term extension para sa barangay at sangguniang kabataan. Yan mga kababayan. At ito na po yung pinakalas na sinasabi kong talagang napaka-importante po nito. Kasi dito po sa amin nangyayari ito. Malamang sa inyo rin nangyayari po ito. Ito mga kababayan. Only in the Philippines mga karibin natin yung kalsada na sinisira. Ito, play po natin Yan ang mali para sa akin. Dahil ang ayos-ayos ng kalsada sinisira.
Ngunit ang mga sirang kalsada sa bundok na dinadaanan ng mga mahihirap na mga magsasaka, katulad sa kalsadang ganyan, na dinadaanan, yan, hirap na hirap yung tao dahil sa sirang kalsada. Ayan, tingnan nyo, mabubuwal yan dyan. Ayan, hindi ba talaga, wala ba talaga kayong pakiramdam? Dapat sana yung project nyo, dyan nyo ilagay. Samintuhin yung mga ganyang kalsada para ayos na ayos daanan. So yan mga kababayan, nangyayari din po ba yan sa inyong mga probinsya, sa inyong mga lugar, no? Itong sinasabi dito sa video ito, na yung mga sirang daan na talagang, yung mga okay pa na daan, di ba? Nadadaanan pa, sinisira na. Pero yung tuloy, yung doon sa mga far-flung areas, wala, hindi po napapansin. Pero sa panahon po ni President Duterte, mga kababayan, no? Mismo dito sa amin, may nakita rin naman akong improvements noon. Papunta po sa mga bukid, talagang sinesemento na. Yun nga lang, baka ito, opinion ko lang baka hindi natapos noon at credit na naman ng administrasyon ito, di ba? Ngayon, nagsibalikan na naman po yung mga kababayan, no? Tingnan nyo po, okay pa yung okay pa yung kalsada pero sinisira na. Yung nandun tuloy sa kabukiran at kailangan dapat talagang bigyan sila ng di ba? Kalsada wala. Anong masasabi niyo diyan mga kababayan? Tama pa ba itong ating gobyerno? Nagtatanong lang po mga karibilan kasi na-experience din natin to Well anyway, ano man po inyong komento diyan ay comment nyo na lang po, okay? At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Imagine ko siguro, ang corny nito mga ito, parang hindi nila kaya hulihin si pastor, kaya hinaharas si pastor. Ang dami-dami nila, ang uhulihin ni isang tao, pastor pa, hindi pa armado, kayo fully armed. Kaya alam mo yung binubuli ninyo, walang kakwenta-kwentang tao. Hindi ko sinasabi walang kwenta si Pastor Kibuloy. Pero ibig ko sabihin, yung force ba? Yung kung i-compare mo yung kwenta nung lakas ng force nyo doon sa lakas ng puwersa ni Pastor Kibuloy na nag-iisang tao na walang armas, tapos ganyan ang dadalahin ninyo. I mean, nakakahiya ito. Lantarang nakakahiya itong pinaggagawa ninyo. Alam mo, Tore, kung ako sa'yo, kung gagawa kayo ng kahihiyan, kayo Tore at Marbil, kung gagawa kayo ng kahihiyan, kayo na lang dalawa. Baka itong mga pulis na ito, ayaw din ipakita yung mukha kasi nakakahiya masasabi kaya ni itong sa mga anak nila, anak, good day. Productive ang araw ko. Ayan mga kababayan, nagkukulang yung kapulisan natin pero tingnan nyo to Tingnan nyo mabuti naman. Nagkukulang po yung kapulisan natin, yung rason po ni Marbel, no? Nangharas kami doon sa isang religious compound. Armado kami at ang huhulihin lang namin na hindi namin makita-kita. Kaya hinaras namin sila na fully armed kami. Napakadami naming tao. Ganun katindi. Alam nyo mga kababayan, ito opinion ko lang po ito pero talagang nakakahiya po yung ginagawa nila. Bakit po? Kasi kung matalino kong tao, hindi ka magdadala ng ganyang karami. Di ba? Kasi parang binibigyan mo ng sign yung huhulihin nyo na malaki talagang pwersa, kailangan magtatago na yung di ba? Hindi na talaga magpapakita yung tao na huhulihin ninyo. Sa dami nyo, di ba? Sa dami nyo yan. Mali po yung ito, opinion ko lang po ito bilang nanonood po ng kanilang ginagawa. Mali po yung strategy na ginagawa ninyo. Di ba? Hindi pa kayo nanonood ng mga pelikula. Di ba pinakakalma nga muna? Pinakakalma muna yung sitwasyon, ba? Para pagdating ng paghinog na talaga, doon napipitasin. Pero dito mga kababayan, parang gusto nilang talagang agad na mahinog, di ba? Di ba mga kababayan, mali po yung ginagawa ninyo. Yan po ang gusto kong iparating. Maling-mali po yan. Kung talagang gusto nyong mahuli si Pastor Apollo Kibuloy, baguhin nyo yung strategy nyo. Yan lang po ang masasabi ko. Hiyan ito. Alam mo, nakakahiya kayo sa AFP. Nakakahiya kayo sa NBI. Siguro sabihan ninyo yung amo nyong nasa itaas. Oy!
Gagawa kayo ng kahiyan. Pwede ba kayo na lang nakakahiya? Huwag nyo na kaming idamay. Problema kasi dito, wala namang silang magawa eh. Oh, di ba? Kaya lulukin na lang nila yung kakornihan. Kung ako siguro ito, hiyang-hiya na ako, takpan ko talaga mukha ko. Nakakahiya to. Kakornihan to. Ay, buti kung ganyan eh, di ba? Medyo proud ako eh. Susugod kami sa bundok. Kuta ng mga NPA. Kuta ng mga komunista. Kuta ng mga party list na komunista. Di ba? Kung gano'n, di ba? Ganun ang susugurin ko na nagtatago sa bundok at kuta nila yung ganyan. Proud ako. Fully armed kami. Magkakasubukan tayo. 'Di ba? Yung force hindi na yung binubuli nila, hindi malayo sa kanila. Ang layo nung binubuli nila, walang kalaban-laban. Paano ka magiging proud? Ang layo po. Ang layo. Kaya nga pagkita ko rito, pambira. Gear kayo. Tingnan yung reaction ngayon ni PRRD sa ginagawa Tanong nila. ako, sino ang kalaban ninyo? Wala namang private army yan si Pastor. Landing to the other day dito sa Davao. Siyempre, katabi ng airport, yung KOJC compound. Daming pulis. So, SWAT, nakatakip ang mukha, nagta-traffic dun lang, yun yung bottleneck dun sa ano. So, Alam nyo, totoo itong sinasabi ni Atty. Trixie. Before, nung wala pang kakornihan itong mga pulis, nagpupunta kami na sa Davao, maluwag yung airport eh. O kahit airport po yan, wala pong bottleneck dyan. So kahit, kunwari ang target time mo is 2 o'clock, pag malapit-lapit ka lang, halimbawa, pwede kang umalis doon sa location mo ng 1:45, aabot ka ng 2 sa airport. Madali lang po. Ngayon, talagang nagba-bottleneck na po dyan. Wala talagang silbi yung mga pinagagawa ng mga pulis na yan. Nagta-traffic po dyan. Muntik pa nga kaming malate ni Boss Dada nung pauwi kasi na-miscalculate namin yung oras. Grabe ka traffic. Papunta ng airport. Grabe ka traffic. Sobra. Para kang nasa Maynila. Ganun na po. I think mas masahol pa ngayon sa Maynila yung going to the airport. Kasi nga, bottleneck po. Totoo yung sinasabi ni Atty. Trixie na So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, komento, or kritisismo patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Alright? Maraming salamat po.